At ayan na nga mga kabuhay. So maglalagay tayo ngayon ng fish trap sa ating karagatan. Ito na mga kabuhay. So diarita para mo area og ato ang fish trap. Ara so mao ni lugar nga ato ang areahan. Nantaw na to dire kung naa ba ni isda dire. Ara itong mga fish trap nga giobra itong mga lugar natin. Ayan. So abangan natin kung ano yung makukuha natin sa ating fish trap mga kabuhay. So watch and learn lang mga kabuhay. At ayan nga, so bago natin lagyan ng fish trap ang sa ilalim nito, itutur muna kayo sa ilalim ng karagatan kung ano yung makikita natin. At tingnan nyo namang mabuti. Ayan ang laki ng mga bato. At ayan yung lalagyan natin kasi nandun sa mga malalaking bato yung mga isda. At ayan may si urchin na tayo nakita. At ito yung itsura na ating lalagyan. At may asul yung sa ilalim. Grabe ang lalim nito. Kaya nagkukulay asul. At ayan yung itsura ko. Ayan, nagbibideo ako sa ilalim ng dagat. Ayan, so nakikita nyo ba ako? Si Superman yan. Ayan, okay. At ito, wag na natin patagalin pa. Lalagyan na natin ng fish trap. At ayan yung fish trap natin. Nilagyan natin ng bato at saka PC para lumubog talaga siya. At ayan, so ipa-plaster natin dito sa ilalim para comfortable talaga ang mga isda na pumasok dito. At pagpasok nila, hindi na sila makakalabas. At ayan, ayan pa yung isa So damihan natin, wag lang isa yung ilalagay natin. So damihan natin ang ganito para naman konsumido talaga na makakuha tayo ng maraming isda dito sa ilalim ng dagat. At ayan, so tapos na natin mailagay yung isa. Pagkatapos babalikan natin to mga 3 araw para marami talaga ang makuha ng ating fish trap at marami talagang laman para may pangulam na tayo at may pangbinta pa tayo. Alam nyo ba kung ilang metro ang sinalom namin sa ilalim kaya nagkaganito? Mahigit 5 metro. Grabe ang lalim, pero nakaya namin kahit walang hangin na dala kami. At ayan yung fish trap natin, nilagyan natin ng bato para lumubog talaga at hindi umangat sa taas. At tingnan nyo namang mga bato, ang lalaki. Akala ko sa lupa lang ng ganito ang mga bato, pero dito sa dagat mas malaki pa talaga. At ayan yung mga itsura niya. At yung bato dito sa dagat merong mga kinason. At ayan, so hindi lang ako nag-iisa, may kasama akong isa kasi hindi natin kaya kung tayo lang mag-isa. At ayan yung pamod natin at ito yung kasama natin. Ayan at siya naman ang maglalagay ng fish trap doon sa ilalim. At ayan, ang haba ng hininga niya. At ayan pinaplastaran niya para talaga makahuli ng marami. At ayan, okay na yan. So plastado na. At ang gagawin na lang natin dito para hindi mawala, so maglalagay tayo ng palatandaan. Kasi kung wala tayong palatandaan, sigurado hindi natin to makayang hanapin. Sayang lang ang ating pinaghirapan kung hindi natin to mahanap ulit. So dapat may palatandaan talaga pag maglalagay ka nito. At ayan, so bumalik pa siya talaga sa ilalim para titingnan kung tama na ba yung posisyon. At ayan, tinama nga niya. At ayan, so okay na yan. Dito sa karagatan marami ka talagang matutunan kung ano ang mga iba't ibang klase ng panagat, kasi hindi lang isa yung kaya namin. So marami talaga, basta ang importante makakuhuli tayo ng mga isda. At ang importante niyan, pangbuhay-buhay na to, kaya tinatawag na Kabuhay TV. At ayan, so buhay Pinoy talaga ang ating gagawin. Mga style kumbaga dito sa ilalim ng dagat. At sa iba-ibang mga estilo ng ating panagat na gagawin, iba-iba rin yung isda na ating nahuhuli. Kita mo yan? Wow, ang lupit talaga. So ang maganda dito is dapat maging matalas yung pag-iisip mo kung ano ba yung mga kaya mong gawin na makahuli tayo ng isda. At ngayon, kung titingnan nyo, wala pa yung isda, pero mga 3 araw meron na yung laman. Kaya hintayin natin at abangan natin kung ano talaga yung laman. Sorpresa kumbaga kung ano ang ating makuha sa ating fish trap na nilagay dito sa ilalim ng karagatan. At ayan, so kung ituturo ko kayo sa karagatan, ayun yung makikita nyo. Grabe, ang lapad pala dito sa karagatan. At maganda talagang tingnan dito sa ilalim.
Bakit nasasabi kong maganda? Kasi nga iba-iba yung klase na ating makikita dito sa ilalim ng dagat. Hindi mo makikita sa taas. Nasa kailaliman ng dagat, makikita natin yung mga kakaibang mga isda or klase na hindi pa natin nakikita doon sa taas. At tingnan nyo namang mabuti, iba-iba yung kulay na ating nakikita sa ating kamera. Kasi nga, ang iba't ibang kulay na ating makikita, nakadepende yan sa lalim ng dagat. So kung medyo hindi malalim, ganito yung itsura niya. Pero pag sobrang lalim na talaga, kulay blue, kulay asul yung ating makikita. Like this. Napa-English na tuloy ako. Akalain mo dito lang ako naka-English ng ganun. Simple English lang. Kasi nga nai-enjoy ko dito sa ilalim. At malapit na talaga tayong matapos. Hintay-hintay lang talaga tayo. At ayan, so ilang fish trap na yung nalagay natin? Mga 5 o 6 na. So kulang pa yun. So dapat damihan natin para marami talaga tayong huli sa pagkuha natin dito sa mga 3 araw. At ayan, so naglalagay pa ako ng isa pa. At ayan, so pinaplaster ko talaga para goods tayo na makuha talaga ng isda. At ayan, meron pa talagang isa. Nilagay ko pa. Mga 10 fish trap yung ilalagay natin dito. Kasi nga hindi natin alam kung ang fish trap natin is may laman o wala. Kasi hindi natin alam kung papasok ba sila o hindi. Pero ang mas maganda dito sa fish trap kung may pain tayo. Pag may pain talaga yung fish trap natin, sigurado meron talagang laman yan. At ayan, so patsamba-tsamba lang yung gagawin natin kasi wala tayong pain. So sa susunod siguro lalagyan natin to ng pain para nga maging sigurado na magkaroon talaga ng laman ang ating fish trap. At ayun mga kabuhay, so patapos na tayo. So maraming salamat talaga sa panonood ng ating munting handog na video sa inyo. So dapat sana maging subaybayan nyo pa rin ako. At sigurado kung magsubaybay kayo sa akin, marami talaga kayong matutunan dito sa ilalim ng dagat. At marami kayong makikita ang imposible at mga kakaibang makikita natin dito sa dagat. At ayan, so maraming salamat talaga. So okay na yung fish trap natin, and see you for